ngayon ng Mapua with 3 points with the score of 38-35. At dahil halftime na ngayon, kilala naman natin ang isa sa mga players sa Mapua Cardinals, si XC Biteng. Panoorin natin ito. Ako si XC Biteng ng Mapua Cardinals. Time out muna tayo. Hobby ko mag-bike. Ano rin yun sa may sa kumbaga nakakakondisyon din ako dun. Ang NBA idol ko ay si Michael Redd. Kasi gusto ko yung mga move niya. Tsaka isa rin yung kaliwete siya. NBA team ko ay LA Clippers. LA Clippers kasi and din yung isang idol ko na si JJ Redick. Simula ako basketball kasi yun yung sports ng papa ko. Ang favorite song ko is With a Smile. Keep your hands, baby, don't be scared. Si Zach Nichols kasi siya yung one of the best shooter in the NCAA. Celebrity crush ko ay si Catherine Bernardo. Ang cute niya kasi. Kung hindi ako basketballer, ang ginagawa ko ngayon siguro tinutulungan ko yung mami tsaka papa ko sa pag-business nila. Ang galing-galing naman, isa palang Catherine fan ito si XC Biteng at sobrang embedded naman pala ng game na to sa kanyang buhay. Kayo, ano ang masasabi niyo sa napanood niyang video about XC Biteng? You could tweet us and of course, you could answer our question of the day. Sino ang inyong paboritong NCAA player at bakit? Don't forget to use the hashtag NCAA Season 92. Magbabalik po tayo dito sa ABS-CBN Sports in Action. Balik po tayo dito sa ABS-CBN Sports and Action sa NCAA Season 92. 10 kulay, isang laban. Halftime break po tayo ngayon. Laban ng LPU Pirates kontra dito sa Mapua Cardinals. Mapua in the lead right now, 38-35. Let's take a look at first the halftime statistics ng ating larong ito. Ito, nakita natin the game between Mapua and LPU. Very, very close. Only up 3 dito. Ang Mapua, simula pa lang, di kita na ang laban. Mapa-opensa, mapa-depensa. Talagang maganda ang pinapakita ng locals. Kasama na rin yung imports natin. Of course, Mike Nzuzu for LPU and Olwell Oraime for Mapua. As we look at our halftime stats. Field goal percentage, lamang lang. Nang onti lang naman niya. 41-33 dito ang Mapua assists. Ganon din, 8-5. Lamang ng onti. Blocks, kitang-kita. The Olwell Oraime effect. Last year pa yan. Pinag-uusapan natin. 5-0. Bench points dito. Pumapasok si Serafica. Really contributing big coming off the bench para sa LPU. Pero hindi magpapatalo. 10 points din ang nalalabas ng bench nitong Mapua. So talagang di kita from the score sa ating stats, di kita talaga itong LPU and Mapua. Tama ka dyan, Mikey. Nakaumang ng maaga itong LPU pero bumawi. To second quarter, itong Mapua at nasa kanilang ang kalamangan ngayon 38-35 dito sa ating laro. Both teams, parehong leading scorers nila dito. Oraime and Serafica, big men pareho para sa parehong kupunan. Isip with 11 points also and Ryobu with 4 points. Mike Harry with 9 points and 10 boards, nearing a double-double para dito kay Mike Harry. Wilson Baltazar, meron na ring 7 points sa ating laro. Ito yung sinasabi natin, Serafica 11 of the 12 points off the bench ng LPU. Sa kanya yun. Mike Harry 9, 12 kay Oraime, halos cancel out lang. Iniintay natin pumutok dito si Wilson Baltazar na alam naman natin mapupunta sa kanyang ball especially late in the game. So we will see kung makaka-adjust dito both teams. I'm sure both of them want to come out strong dito sa ating second half. At sa ating pagbabalik, second half na nga po na itong laban ng Mapua Cardinals kontra dito sa LPU Pirates. Magbabalik po ang NCAA Season 92 right here on ABS-CBN Sports and Action. Center sa lungsod po ng San Juan para sa second half ng laban ng Mapua Cardinals kontra dito sa LPU Pirates. Lamang po ngayon ang Mapua 38-35 as we take a look at our fans who came here at the Phil Flying V Center para suportahan ang kanilang mga kupunan. We are about to begin our third quarter dito sa ating laro.
Back and forth so far, parehong kupunan. Naglalabanan talaga dito, Mikey. Nagpapalitan din ang score kanina nung first half. Tignan natin kung sino mananaig dito sa ating second half. Etong si Ryobu starting the second half. Kita natin yung contribution na nung kaninang first half. So, I'm sure itong si Coach Atoy ko alam kung anong madadala ni Ryobu dito sa ating game. Ito Australia, may tangan ng bola. Australia, may diskarte. Binigay kay Ryobu. Meron Q Mikey, pero nagmintis lang siya doon. Ito na, naglalambing na ang ating dalawang import. Nzuzu and Oraime. Speaking natin yan, this second half, it will be more physical. Siyempre, that we have a close game right now. 3 puntos lang to. At alam natin, yung 2 games na nilaro ng dalawang to, dikitan din. So, I'm sure, itong Mapua, very, very worry. Ito, perfect record nila is at stake. Ito namang Lyceum, that elusive win. Tinatry nila kunin ngayon. Ang LPU, siyempre, gutom na gutom. Sa isang panalo dito sa ating season. 13 sa shot clock na Mapua Cardinals. Andrew Estrella doing a lot of facilitating para dito kay Coach Atoy ko this season. Kapalitan niya itong si CJ Isid. Sinasabi nga natin kanina, experience na itong si Estrella, nawala lang siya for a few seasons. Pero ito, nagbabalik at leadership din ang dinadala dito sa Mapua squad, especially the second unit bago umupo na si CJ Isid. Ito, Kaduya also in for LPU. Alban, give and go. Sila ni Mike Harry doon. Adrian Alban with that banker para dito sa LPU. Mabasa isang lamang ng Mapua ngayon, 38-37. Estrella goes to Ryobu. Oraime posting up Mike Harry. We know he can hit that. Pero nice defense mula kay dito kay Mike Harry, forcing that air ball out of Olwell Oraime. Baltasar hindi pa rin makita yung kanyang stroke from the outside, missing that 3-point shot. Wala pang nasushoot sa labas itong si Wilson Baltazar. At ayun, pinakitaan sa Estrella sa ilalim ang kuha ng puntos itong Mapua. Dire-diretso dun si CG Andrew Estrella. Adrian Alban drawing the foul against Joseph Oriobu on the other end. Ito si Victor Ngejol. Of course, the import of LPU last season, nung season 91. Ito, nanonood. Naglaro pa sa NBA D-League ito for the Austin Spurs. Yeah, the mother team, of course, nun yung San Antonio Spurs. So, the experience na dinala. Ito, pabalik ni Victor. I'm sure nagpapakita sa practices yan at tinutulungan itong si Mike to adjust to the Filipino game. Ito, offensive rebound ni Ayaay pero wala doon yung kanyang lay-in. 14 to shoot. Mananatili sa LPU Pirates ang bola. Fast break points natin. Ito, Mikey, medyo expected to sa ating laro dahil ang Mapua Cardinals looking to run in every play. 9-4 sila dito sa ating fast break points. Exactly what the coaches were saying before this game. Coach Atoy ko was preaching running the ball. Ito naman kabila, LPU, sinasabi ng coaching staff nila, ikot nila yung bola, umanap sila ng magandang paso, umanap sila ng magandang tira. So ito, talagang iniikot nila. And Alban with the floater, hindi lang na-shoot doon. Pero Adrian Alban going up for that rebound over Oraime. Umangkas siya kay Oraime doon. Yun lang, siya last touch doon. So ito, pabalik ang bola sa Mapua. Ito, nakapress na nga ulit ang LPU Pirates. No problem na naman para dito kay Estrella. Very tough guard. Itong si Andrew Estrella leads them in assists this year, Mikey. 4.5 per game para sa Mapua. Yun exactly ang dinadala dito ni Estrella. Hindi siya masyado sumuscore, hindi siya masyado umanap ng tira, pero pinafacilitate niya yung team niya. Hindi siya nagsa-start. Of course, CJ Isid still has that spot. Pero pagpasok niya, talaga aayusin niya yung teammates niya. Hahanap siya ng mga open niyang para makakuha ng mga open na tira ang kanyang mga kaibigan. Ito, Raymar Kaduya bringing the ball up for LPU against XC Biteng, Adrian Alban. LPU moving the ball around right now. Ayaay, pumose kay Estrella with a fader. Wala yun. Rebound by Justin Serrano. Tatakbo tayo sa kabila. Serrano.
Nakita si Victoria, goes to XT Biteng. Oraime at the post against Mike Harry. Oraime. Again, that right jump hook ni Oraime, pinapakita na naman niya. First miss of the day for Alwell Oraime, pero muntik pa rin ma-shoot yun. I'm sure maraming tips ang binigay ni na Coach Topex Robinson pagpasok ng dugout para dito kay Mike Harry Zuzu para mabantayan itong si Alwell. Pero very good shot selection so far para dito kay Alwell Oraime. Yan ang maganda kay Alwell. Never siya nagpipila. He knows how to pass off a double team. He knows how to outlet the ball early. He knows how to throw the ball far para sa mga open layups ng Mapua. So talagang malaki ang binibigay ni Alwell Oraime. Of course, reigning MVP nga naman ng ating liga. Pero ito, kakapasok lang siya, Alanes. Wala yung tres niya doon. Daryl Medina for Lawrence Victoria. Para sa Mapua, pinasok na rin itong si Daryl Medina out of University of Cebu, Mikey. He was a star in University of Cebu and he came to Mapua to provide offense for Coach Atoy Ko. Dito, hindi naging masaya si Coach Topex sa last na tira ni Shaq Alanes. Pinasok, tumira, nilabas agad. Pinasok ulit itong si Wilson Baltazar. Oraime. Alwell. Favorite move ni Alwell Oraime. May left hand jump hook din pala. Etong si Alwell, last year hindi natin masyado nakita yun. So talagang in-ensayo talaga ito nung off-season. Alwell Oraime showing us his offensive tools, ambidextrous. Na itong si Alwell Oraime can go right, can go left. Pag pinapanood ko nga itong si Mike Harry Zuzu, parang ito yung Alwell of last year. Hindi masyadong offensive-minded, rebound, putback. Ito yung kailangan niyang aralin. Especially, itong parating na siya yung following years itong si Mike Zuzu. Yung post-game na pinapakita ni Alwell Oraime. Pero may tawag tayo sa ilalim. Foul dun. Ball number 21, Andoy Estrella. His Against Andrew third Estrella. score on the Cardinals. Tignan natin yung move doon ni Jesper Ayaay. And CJ Isid for Andoy Estrella. Nasabitan nga siya doon nito ni Andrew Estrella. 2 free throws para kay Jesper Ayaay. At ito, nakapagpahinga dun si CJ Isid sa ganda ng pinakita ni Andrew Estrella. Ito, papasok na siya with 6 minutes to go in the third. Napaka-importante yan, Mikey. Nakausap nga natin si Coach Atoy Ko. He likes to use all of his players sa mga games nila dito sa NCAA dahil syempre kailangan niya ng fresh legs every time dito sa buong laro, Mikey. Paulit-ulit na sinasabi, we would like to run, we need to run. And what's the best way to run kung di fresh legs lagi ang nasa loob para dito sa Mapua. Ayaay, now at the free throw line. 6 points para sa kanya. Last game nito ni Jesper Ayaay kontra sa San Beda. Ganda rin dinero, 12.7 boards. Itong bantay niya, si Justin Serrano. Shoe game strong eh. Kita mo naman yung Jordan 1s niya, Martin. Kakulay pa ng Mapua. Warning on both of Classic the Jordan 1s pinaglalaro, Jordan Mikey. 1s eh. for delaying the game. Kahit masakit sa paa, laban natin yan. Maganda dating eh. Para dito kay Justin Serrano. Kulay ba? Anong kanilang Oo, jersey? saktong-sakto. Ito, CJ Isid. Looking for Justin Serrano. Kick out to XC Biteng for 3. Too strong. Strangville for the ball. Nakuha ni Oraime. Goes to CJ Isid. Body contact. Walang foul na tinawag. Justin Serrano with a score inside. Alban. Spin move. Nice Yay. move by Adrian Alban. Everything but the shot. Ang ganda yung ikot doon ni Alban. Pero pag ikot niya, parang hindi na niya nakita yung ring eh. Humarang agad ito si Alwell Oraime. Pero itong si Daryl Medina, masyadong malakas yung kanyang tres. Nice anticipation para dito kay CJ Isid. Ibigay sana ang bola doon kay Mike Harry. Ito na, napapagod na. Si Alwell Oraime, this was the problem last year pa. Medyo matagal talaga iniiwan ni Coach Atoy Ko. Itong si Alwell sa ilalim at minsan talaga naglalag behind siya. We will see kung mag-a-adjust dito si Coach Atoy nung nakita niya yun. Exhibiting! Nails that three-pointer for Mapua. Ito yung jump shot sa atin, Mikey. 12 out of 34 mula sa Mapua. 12 out of 37 para sa LPU. Hindi nagkakalayo pagdating dun sa category na yon. Hindi naman nagkakalayo sa maraming category dito. Pero lamang na ng 8 itong Mapua.
47-39 ang ating talaan. 4:29 to go here in the third. Biteng is na naman, Chris. Back-to-back freeze for XC Biteng. Timeout LPU At may Pirates. timeout dito si Coach Topex Robinson. Magbabalik po tayo sa laban ng Mapua Cardinals kontra sa LPU Pirates. Huwag po ba kayong aalis dito sa ABS-CBN Sports in Action. Balik tayo dito sa Phil-Oil Flying V Center sa lungsod ng San Juan. Third quarter na po tayo sa laban ng Mapua Cardinals kontra sa LPU Pirates. Pero pumunta muna tayo kay Sarah Carlos. Meron siyang interviewin ngayon. Kasama Sarah? ko dito ngayon si Arvin de la Cruz. Actually, kasama siya sa lineup pero hindi siya naglalaro ngayon dahil may injury siya. Arvin, ano ba ang nangyari sa iyong right leg? Mayroon ng patella fracture yung tune-up namin versus UE. Okay. So, sa ngayon, pinapakiramdaman nyo kung paano pa siya gagaling. So, no safe ako kailan ka makakabalik na game, di ba? Yung next question ko naman sa'yo is, sino ang pinaka-best friend mo sa buong team at ano ang ginagawa nyo pang relax? Si Christian Bunyag kasi kapag nag-aasaran kaming dalawa, pati yung mga teammate namin nadadamay na. Lahat kami nag-aasaran na rin. Thank you, Arvin. Balik sa inyo, Martin at Mikey. Maraming salamat, Sarah. Yan nga, si Arvin de la Cruz for Mapua. Yun naman pala yung bonding ng team na to eh. Alaskahan. Siyempre, Mikey, usong-uso yan sa... Oo naman, sa kahit anong team naman, pag walang Alaska ng isang team, hindi bonded yung team na yon. Ito, may pabati muna tayo from Twitter. Si Aaron Valderrama nanonood siya. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood dito. Sa Papi Phil-Oil Flying V Aaron, Center. nanonood si Papi Aaron Valderrama pala. Papi, kumusta ka naman dyan? Ito, lamang na ng 11 itong Mapua, lumalayo na to. Pero Mike Harry, munti ka na yun, Martin. Mike Harry with a strong move pero may foul doon. Against sa Mapua Cardinals. Yan yung kailangan gawin dito ni Mike Harry. Ito ang mga strong moves na ganito, Mikey, para mabalik sa kanila yung momentum ng larong to. That was a good foul doon para kay Justin Serrano. Easy to na yun. Highlight play pa para kay Zuzu. And could start a big run para dito sa LPU. But now he needs to earn his points from the line. So that was a very smart play for Serrano. Just as smart as his shoe game. His choice of shoes. It's Jordan 1s today. Oo, sana ma-close up natin yan. Direct roll, mapakita natin sa mga manonood ang shoes nitong si Justin Serrano. Pero tignan natin muna yung 3-point field goals ng parehong kupunan. Mapua nakakatatlo na out of 11 attempts. Isa pa lamang mula sa LPU Pirates. Menina with a floater. Fancy rin. And if I'm not mistaken, yung tatlong 3 points yun galing kay Biteng. And ayun, lumabas dun yung bantay niya. Just one shot fake, drive, ayun. Nakapag-drop pa siya kay Menina for the easy 2. Ito, tumatakbo ulit ang Mapua. Nice spike. Biteng to Menina. Mintis lamang dun. Ang tira neto ni Darrell Menina. Nagsisimula na tumakbo ang Mapua Cardinals. At ayan na, ang Jordan 1s ni Justin Serrano. Kakulay pa ng jersey, pati socks kakulay. Kita natin yung get up ngayon ni Justin Serrano. Papalit lang siya ng shorts tsaka sando. Pwede na lumabas eh. Diretso gimmick ka natin si Justin Serrano. May baon siyang maong dito sa larong Diretso to. na. Ito na sa free throw line natin ngayon si Alin Malabanan. This is the first free throw. 13 na po ang kalamangan nitong Mapua, 52-39. Malabanan makes the second free throw. 3 minutes left in the third quarter, up by 12 itong Mapua. It's very important for LPU to gain some kind of momentum entering the fourth quarter. So maganda dito if they can make a mini run here or kung sakali baka mahabol nila ito ngayong third quarter, and it starts with this stop. Pero may foul doon kay Aldren Serafica. That is his third foul in this ballgame. Seconds on the shot clock. Itong si Aldrin Serafica hindi na nakashoot since the first half. So maganda yung adjustment dito ng Mapua. Nagulat sila ng first half pero ito pinantayan nila na nung second half. XC Biteng umiinit talaga from the outside and inside. Nice fake from XC Biteng. Dalawa yung defender na tumalon doon. And he hit that jump shot. Ito.
LPU looking to set up their offense. Offensive rebound. Mike Harry looking for a teammate. Malabanan from the baseline. 24-second shot clock So violation. Mapua is not just running, they are making stop. Timeout, Mapua At Cardinals. talagang lumalaki na yung lamang dito, 14 points for Mapua. Naputukan doon ng 24 seconds. Violation itong LPU. Babalik muna tayo. Magbe-break muna tayo sandali. Balik po tayo mamaya dito sa ABS-CBN Sports in Action. And we are back here at the Philoil Flying V Center sa lungsod po ng San Juan as we take a look at beautiful smiles all around here dito sa ating venue, Mikey. Kaya yung mga nanonood dyan sa inyong mga kanya-kanya mga bahay, alam namin, patapos na, hindi nyo na maaabutan itong first game pagpunta nyo dito at sa biyahe pa lang. Pero may dalawang games pa tayo mamaya. Of course, sa ating second game, the EAC Generals will go up against the Sun Veteran Lions at para sa ating main game, mamayang 4 p.m., JRU Heavy Bombers against Gabby Velasco's CSB Blazers. Pero lumobo na ang lamang dito ng Mapua. 14 na po ang inahabol ng LPU, 54-40. And a putback by Alwell Oreme puts them up by 16 points. At ang maganda dito, yung run na ginawa ng Mapua ditong third quarter, marami ang nag-contribute. Nandyan si Alwell, si Exhibiteng. We saw Estrella kanina, so umihikot talaga yung bola nitong Mapua. Serafika at the post. Hindi pa siya nakakascore dito sa ating second half after scoring 11 points in the first. Pero fast break play again. Yun yung sinasabi kong si Rafika needs to pass off a double team. Dino-double na siya, alam na ng Mapua that he has good post moves. Mike Susu, his At second three on if he learns to LPU. kick it out to his open teammates, ay malaking bagay para sa 19 to LPU. shoot. Pero dito, Love pass ulit. oo, ginusto na naman mag-connect itong si Menina at saka si Oraime. Hindi lang gumana doon para sa Mapua. Exhibiteng. He finds CJ Isid. Darren Menina at the corner. CJ Isid to meet Descarte. Finds Justin Serrano. Pero turnover doon para dito sa Mapua. These are the stops na importante para sa LPU. Pero hindi lang pwedeng nagsastop ka lang. Kailangan mo convert, kailangan mo umabot. We still have 2 minutes to make a mini run here sa ating third quarter and start a little bit of momentum papasok ng ating final period. Ito si Rubite pumasok na para dito sa LPU Pirates. Serafika. Finds Mike Harry for the short jumper. No good. Napunta kay Oraime ang bola. Outlet pass, automatic. Exhibiteng on the other end, 4-2. Nakakita na naman natin yung alak Kevin Love na outlet pass. Itong si Olwell Oraime. At itong Mapua, tumatakbo na naman. Dangerous pass right there given by the LPU Pirates. Itong Mapua. Mabilis pa. Kitang-kita natin doon, Mikey. Pagkakuha pa lang nila ng bola, tumakbo na agad yung ibang kakampi na itong Mapua Cardinals. Tina for XCBT. Raymart Mapua for Retro Vite. Ortina pumasok na rin para kay Coach Atoy ko. Shot clock 19 seconds. Big third quarter here for Mapua as the lead balloon to 18. 1:31 remaining here in the third quarter. Adrian Alban checking in for the LPU Pirates, looking to stop this run by Mapua. Baltazar. Sinave yung bola na doon. Back to Alban. Nanatili ang bola dito sa LPU Pirates. 4 seconds na lamang ang nalalabi sa kanilang shot clock. Ito, malaking height advantage ang meron si Wilson Baltazar against Estrella. Hindi lang nila nakita. Ay, with the jumper, wala na naman para sa LPU. LPU has gone cold here in the third quarter. At itong Mapua taking advantage of that, Mikey. Kaya lumobo na itong lamang natin sa 18, 58-40. Serrano, cross-court pass to Menina. Love pass ulit para dito kay 3 Olwell second Oraime. violation. Pero na 3 seconds doon si Olwell Oraime. Nakakailang love pass na si Menina kay Olwell.
Parang kada saksak nito ni Menina Siya is looking to pass it to Olwell Oraime. Ayay for 3. That is short. DJ Soliman. That's what you were for saying, Mike LPU Susu. has gone cold dito sa ating third quarter. Mapa inside, mapa outside, hindi lang talaga sila makashoot. Pero the shots are there eh. Open naman ang mga tira nila. They're good shots. Medyo minamalas lang dito ang LPU. Points in the paint natin dito sa third quarter. Lamang na lamang ang Mapua, 14-0. Mikey, kaya lumobo na yung lamang nila. It was an inbound violation. Ken Magbo, papalitan muna itong si Olwell Oraime. With a big slump like this para dito sa LPU, who will step up? Who will create shots for himself and his teammates? Kailangan may isang mag-take control na dito sa LPU kung gusto nila makahabol sa game na to. So far in the past 2 games, it's been Wilson Baltazar. Ang ganda ng depensa ng Mapua dito kay Wilson Baltazar eh. Estrella setting the table for the Cardinals. 22 seconds remaining here in the third. Estrella against Katuya. Diskarte itong si Andrew Estrella. Kick out kay Menina for 3. Masyadong malakas. Offensive rebound. Natapik ni Serrano to Estrella. Nice pass and cut para dito kay Ordina. Just couldn't finish that layup. Natawagan pa ng foul dun. Not the best foul, not the best decision dun para kay Estrella. Medyo na-frustrate siya. At hindi na-shoot ng kakampi niya yung napakagandang pasa niya kanina. Ito penalty ng Mapua. So, 2 freebies to end the quarter para dito. Kay Good shots, MJ Ayay. Ayay. Third quarter points natin, Mikey. Napakalaki ng lamang ng Mapua. 20-5. After being up by 3 at the end of the second quarter. 17 na to. 0.5 remaining dito And- sa ating third quarter. And anytime you can contain your opponent to single digits in a quarter, malaking bagay talaga yun. Unless pares kayong single digits, problema, sinuwerte na. Itong Mapua, minalas pa. Itong Lyceum. So we will see kung paano mag-a-adjust si Coach Topex pagpasok ng fourth quarter. At the end of the That is the third, end of it's our third 58 quarter. to 42 for the Mapua Lamang pa rin po dito ang Cardinals. Mapua Cardinals. Lumobo na ang kanilang kalamangan with points from all over the place, Mikey. Exhibiting with the 3 over there. Ito naman, Olwell Oraime with another putback. 58-42 ang kalamangan ng Mapua Cardinals. Sino kaya ang mananaig? Makakahabol ba ang LPU Pirates? Magbabalik tayo dito sa NCAA Season 92 right here on ABS-CBN Sports Connection. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.